Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Natsu Place, shoutout kay Richard Lived, shoutout kay Renivoy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong kabanata sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang sabihin ito ni Lynn, si Daryl ay medyo ngumiti, at sinabi kong nakakaramdam ka na ng pagod Miss Lynn. Pwede muna tayo magpahinga kahit saglit. Nang marinig ito ni Lynn ito ay nagsalita. Hindi tayo maaaring magpahinga, kung gusto mo din magpahinga, maaari kang magpahinga ngunit tiisin mo muna. Magpapahinga tayo pag malapit na tayo sa sagradong harang. Sabi ito ni Lynn, ngunit ang lugar na naroon ang sagradong harang ay masyado nang mapanganib. Nakalimutan ni Lynn ang bilin sa kanila ni Master Ken. At ganun din si Daryl. Masyado sila nakatuon na marating agad nila ang lugar na iyon. Nang marinig ito ni Daryl ito ay tumugon at sinabi, "Hindi pa naman ako pagod Miss Lynn. Tama ka nga, mas okay magpahinga kapag malapit na tayo sa sagradong harang." Sabi ni Daryl. Samantala sa kabilang banda, si Yui ay nagtungo na sa silid niya. Ito ay sobrang sama ng loob. Iniisip nito sa mga oras na ito ay masaya ang dalawa. Masaya siguro ang dalawang iyon ngayon. Alam ko naman ang pag-uugali ni Ginoong Vin, masyado itong masiyahin at kung sino man ang makasalimuhan nito ay nadadamay sa pagiging masiyahin niya. Nakakainis talaga. Kung alam ko lang na maaga sila magigising, sana gumising na lang din ako ng maaga at maaari pa akong makasama sa pinuntahan nila. Para kahit ganon kasama ko parent si Ginoong Vin, at mapipigilan ko ito na gumawa ng isang bagay na makakabigay sa akin ng selos. Kaysa naman ngayon ako ay nag-iisip ng kung ano-ano. Para na akong mababaliw, sabi ni Yui. Nakakainis. Tuldok. Sa kabilang panig. Sa sagradong bangin si Charlie ay tinapon ng mga mag-aaral na akala nila na wala na itong buhay. Ngunit si Charlie ay buhay pa. Gumalaw ang mga daliri nito at maya-maya, gumising ito sa pagkawalang malay. Oo, nang hindi na kinaya ni Charlie ang sakit ng kanyang nararamdaman sa mga saksak na ginawa sa kanya ng mga mag-aaral, ito ay nawalan ng malay. Ngunit si Charlie ay may tinataglay din na pangbihirang spiritual. Kaya hindi rin ito basta-basta mamatay. At alam din ito ni Master Ken, kaya niya hinayaan si Charlie na itapon na lang sa sagradong bangin dahil sa kanyang isip si Charlie ay hindi ito makakaligtas roon, dahil ang sagradong bangin ay masyadong malalim at ang lugar na iyon ay may mga mababangas na hayop na kumakain ng mga patay na katawan. Nang magising si Charlie, labis ang sakit ng nararamdaman nito. Buti buhay pa ako, at nasaan lugar ako? Pilit na tumatayo si Charlie. Oo, si Charlie ay kaya pa nitong makatayo, dahil hindi naman napuruhan ang kanyang mga binti at paa. Ang saksak na ginawa ng mga mag-aaral ay sa katawan lang ito ni Charlie tumama. Ngunit kahit ganun, nakadamage pa rin sa isa niyang binti ang arrow na mula sa bow ni Sophie. Kaya ito ay hindi nakalakad ng ayos. Ano tong lugar na ito? Bakit napakadaming buto? Hindi ito normal na mga buto. Ito ay galing sa iba't ibang nilalang. Sabi ni Charlie. Tuldok. Oo, tama nga si Charlie, ang mga buto na ito ay galing sa iba't ibang nilalang. Lalo na nung sinalakay sila ng lahing Rakshia ang mga katawan ng sundalong Rakshia na namatay dahil sa digmaan na iyon, at doon rin tinapon ng mga nagtaksil sa lahi ng elf. Kaya naging sagradong ang bangin na iyon sa lahi ng mga elf, dahil kapag may napapatay silang mga ibang nilalang na gusto silang sakupin, doon nila ito tinatapon. At ang mga nagtataksil sa lahi nilang mga elf ay doon nila din tinatapon ang katawan. Maya-maya, napagtanto ni Charlie na ang lugar na ito ay ang sagradong bangin. Naku, nasa sagradong bangin ako. Masama ito, paano ako makakalabas dito? Napakataas ng bangin na ito,
na kahit gusto ko man itong liparin hindi ko ito magagawa. Dahil ang aking tinataglay na spiritual ay hindi ko pa nababawi. Sobra. Akong nasaktan sa mga pag-atake sa akin ng mga mag-aaral na iyon lalo na ang babaeng bisita ni Master Ken. Nang maisip ito ni Charlie, agad tumaas ang kanyang galit sa kanyang puso. Makakabawi din ako sa inyong ginawa sa akin. Pinapangako ko yan sa sarili ko. Maya-maya nagpasya si Charlie na maglakad at maghanap ng isang lugar na pwede niyang mapagpahingahan. Sa kabilang panig, sa lumang temple ng mga lahing demonyo. Nasa loob pa rin sila Chester at Dax na ipit na sila dito sa loob dahil patuloy pa rin nagbabante sa labas ang tatlong general mula sa lahi ng mga demonyo. Sa labas ng lumang temple, naiinip na si General Cassandra. Napakatagal naman ni General Senki. Ilang araw na tayo dito sa labas, ngunit hindi pa rin siya bumabalik. May nangyari na ba sa kanya masama sa loob? Sabi ni General Cassandra. Nagsalita si General Denki at sinabi, kilala mo naman si General Senki, baka ito ay nag-enjoy sa loob, baka may nakita itong pwede niya mapaglibangan. Masyado na tayo nga matagal na rito, baka hinahanap na din tayo ng haring demonyo. Lalo na ang mga sundalong demonyo, ay walang naggaguide sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Pag nalaman ito ng haring demonyo, lubos tayo mapahamak. Sabi ni General Denki. Tama ka nga General Denki, sabi ni General Allen. Halika na kayo, bumalik na tayo sa pagpapatrolya, baka malaman nga ng haring demonyo na wala tayo sa pagpapatrol. Baka nga masyado naglilibang si General Senki sa loob ng lumang temple na ito. Mag-iwan na lang tayo ng mensahe sa kanya. Nilabas ni General Allen ang kanyang espada, at ito ay gumawa ng salita sa lupa malapit sa butas na daanan ng lumang temple. Nakalagay dito. Bumalik na kami sa pagpapatrolya, sumunod ka na lang sa amin. Baka mapansin ito ng haring demonyo at malagay tayo sa panganib. Okay na siguro to, sabi ni General Allen, kila General Cassandra at General Denki. Samantala sila Dax at Chester ay labis na din ang pag-alala, kailan kaya aalis ang mga general na ito. Kaya nilang magtiis sa labas ng lumang temple na ito. Brother Chester, makakalabas pa ba tayo sa lugar na ito, sabi ni Dax. Nang marinig ito ni Chester, ito ay tumawa. Hindi ko rin alam kapatid Dax. Mas okay na siguro nandito tayo kaysa naman makaharap natin ang tatlo general na iyon. Kung nandito tayo sa loob may chance tayo na mabuhay pa. Ngunit kung kakaharapin natin ang mga general na ito, maliit ang chance na mabuhay tayo. Ano ang pipiliin mo sa dalawa, sabi ni Chester, at aalis din ang mga iyon brother Dax, maniwala ka sa akin. Sabi ni Chester. Nang marinig nito ni Dax agad itong sumagot. Tama ka nga kapatid Chester. Ngunit iniisip ko lang ngayon. Ngayon ay nandito ang mga general na ito. Malaki ang posibilidad na makita nila, ang spiritual ball na nasa ilalim na ilog na iyon. Wag naman sana brother Chester, dahil yun na lang din ang pag-asa natin upang matalo ang hari ng mga demonyo at makuha ang puso nito. Sabi ni Dax nang may pag-alala. Maya-maya. Nagpasya na ang tatlong general na umalis sa labas ng lumang temple. At bumalik sa palasyo ng mga demonyo. Ang bilis at ang lakas na tinataglay ng mga general na ito ay sobrang nakakahanga. Nawala na parang anino ang tatlo ito. Ilang minuto ang lumipas. Nakarating ang tatlo sa labas ng kaharian ng demonyo. At si General Allen ay nagpasya. Bumalik na kayo sa palasyo General Cassandra at General Denki. Nais ko muna puntahan ang mga sundalong demonyo na nagpapatrolya. Kayo na lang muna ang maghatid ng balita sa hari ng mga demonyo. Nawala tayong nakitang bakas ng dalawang takas. Kapag hinanap ako, sabihin nyo na lang na patuloy ako sa paghahanap. Nang marinig ito nila General Cassandra at General Denki, kumunat ang kanilang mga noo. Nagmagsisalita na ang pinakamataas na general na si General Cassandra, agad umalis si General Allen, ito ay nawala bigla. Napamura sa kanyang isip si General Cassandra. At ito ay nagsalita. Naisahan na naman tayo ni General Allen. Masyado talagang tuso ang general na iyon. Alam niya na tayo ay mapapag-alitan ng haring demonyo, kaya sadya itong hindi sumama sa loob. Sabi ni General Cassandra. Oo, tama nga ang kanyang iniisip. Nais makaligtas ni General Allen sa sermon ng haring demonyo. Kaya ito ay gumawa ng isang mapaglinlang na desisyon na hindi ito tumuloy sa loob at nagpasya na lang siya magpatrolya kasama ang mga sundalong demonyo. Haha,
Naisahan ko na naman sila, sabi ni General Allen. Ilang araw na ang lumipas, saan kaya nagpunta ang dalawang takas na iyon? Kapag nakita ko ang mga ito, babalian ko talaga ng mga buto sa paa ang dalawang takas na iyon upang hindi na nila maulit na tumakas. Nagpasya ang si General Allen na maglibot-libot, ito ay lumipad ng napakabilis. Sa kanyang paglipad, siya ay hindi sinasadyang makapasok sa nasasakupan ng mga elf. At nakita niya ang malaking bangin sa hindi kalayuan sa kanya. Mukhang maganda magpahinga sa lugar na iyon, ilang araw na din kami walang pahinga. Kaya ngayon ay magpapahinga muna ako. Malayo naman ito sa kaharian ng Haring Demonyo. Kaya hindi nila ako basta-basta makikita dito. Bulong ni General Allen. Nagpasya na itong tumungo sa bangin na kanyang nakita. Dahan-dahan itong lumipad patungo roon. Nang makita ni General Allen ang bangin na ito ay labis siyang nagulat. Anong klaseng lugar na ito? Nararamdaman ko ang mga kaluluwa ng iba't ibang nilalang sa ilalim ng bangin na ito, nakakataas balahibo ang mga kaluluwa nandito. Paano nagkaroon ng isang purgatory sa ilalim ng bangin na ito? Hindi alam ni General Allen na ang kanyang kinaroroonan ngayon ay sagradong bangin ng mga elf, na ang mga patay na katawan mula sa iba't ibang nilalang ay dito tinatapon. At ang mga kaluluwa ng mga ito ay nakulong dito. Oo, para na din isang purgatory ito, ngunit hindi mainit sa ilalim ng bangin at walang mga baga ang nasa loob nito. Medyo natakot si General Allen sa kanyang mga nararamdaman. Ngunit naging curious siya sa ilalim ng bangin na ito at napaisip ito. Kung bababa ako sa lugar na ito, may mangyayari ba sa akin na masama? O pagbaba ko dito may makikita ako na isang bagay na mapapakinabangan ko. Sabi ni General Allen sa kanyang sarili. Maya-maya nagpasya itong bumaba sa ilalim ng sagradong bangin. Laking gulat niya, nang makita niya na napakadaming buto ng iba't ibang nilalang ang nandito. Ano? Saan galing ang mga ito? Bakit napakadaming buto sa lugar na ito? At paano nangyari ito? Sabi ni General Allen. Sa hindi kalayuan, naramdaman ni Charlie ang spiritual na lakas ni General Allen. Nako, ang lakas ng spiritual na iyon na nandito kung hindi ako nagkakamali. Mula ito sa lahi ng mga demonyo. Patay na. Wala na akong ligtas pag nakita ako nito. Bakit siya nandito? Ano ang kailangan niya sa sagradong bangin ng mga elf? Nais umiyak ni Charlie nang walang luha sa mga oras na ito. Oo, dahil alam ni Charlie ang mga lahing demonyo ay mababangges at wala itong pinapalagpas, sila ay madaling pumatay nang walang kalaban-laban, lalo na sa sitwasyon ni Charlie, siya ay lubhang sugatan. Hindi ako pwede makita ng demonyo na iyon. Lalo akong malalagay sa kapahamakan. Bakit ba ang malas ko ngayon? Akala ko ay magiging ligtas na ako. Ngunit ngayon ay mahaharap na naman ako sa isang mapanganib na sitwasyon. Nag-aalalang bulong ni Charlie. Nagmadali itong naglakad ng paika-ika. At naghahanap ng lugar na matatagwan. At, si General Allen naman ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Nasaan lugar ba ako? Kung hindi ako nagkakamali. Parang napasok ko ang lugar ng mga elf. Tama. Nasasakupan ito ng lahi ng mga elf. Bakit may gantong lugar sila sa kanilang nasasakupan? Ang mga elf na iyon ay hindi talaga basta-basta. Dahil sa mga buto na ito na nandito ay sa tingin ko madami na silang napatay na iba't ibang nilalang. May nakita si General Allen na isang kwintas at may nakaukit dito. Dahan-dahan inalis ni General Allen ang kwintas na nakasuot sa isang katawan na buto-buto na. Nakita niya rito ang simbolo ng Rakshia. Napagtanto ni General Allen na ang ibang buto dito ay nagmula sa lahi ng mga Rakshia. Tama, alam ko ang simbolo na ito. Ito ay nagmula sa lahing Rakshia, sabi ni General Allen. Paano nagkaroon ng buto dito ang mga lahi ng Rakshia? Maya-maya nag-isip ni General Allen at ito ay kanyang nauunawaan na lahat. Oo nga pala, noong mga nagdaan na taon ang mga lahing Rakshia ay sinalakay ang lahi ng mga elf. Napakatagal ng labanan na iyon. Ngunit dahil sa lakas ng lahing elf, ay natalo nila ito, at sa lahi ng mga Rakshia ay madami nasawi, dahil din sa tulong ng kanilang pinuno na si Master Ken, sabi ni General Allen sa kanyang sarili. Binitawan niya ang kwintas na ito at nag-isip. Maya-maya ito ay nagsalita ulit. Siguro ang bangin na ito ay ang kanilang tapunan ng mga katawan na kanilang napapatay. Kaya ganto na lang kadami ang mga buto dito.
Tama nga ako, ito ay tapunan ng mga bangkay, sabi ni General Allen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!